Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, for His knowledge and wisdom. I praise Him, for He is all-powerful, He's mighty, He's glorious, He's majestic, loving, kind, merciful, and I thank Him for sending Jesus to us, our friend, our Redeemer, our Savior, our mediator to our Father, Jesus Christ, the only mediator, the only bridge to our Father, the only way so that we may be saved. We must call on to our Savior Jesus Christ. Because of His redeeming blood, we can go to our Father. Our Father accepts us because of Jesus Christ. Kung hindi tayo dadaan kay Jesus Christ, hindi tayo matatanggap ni Almighty Father. Because si Jesus Christ, naging tao siya dito sa mundo. Tumira siya kasama ng mga tao at never siyang nagkasala kahit minsan. Kahit nakasalamuha niya ang mga tao na makasalanan, hindi siya nakipag-partake sa kasalanan ng tao. And so, God gave Jesus the authority to rule His kingdom and to judge the people of the earth when the right time comes. Jesus is the branch of righteousness. And He's the man clothed in linen with an inkhorn, because He's the one writing our names in the Lamb's Book of Life. It's Jesus Christ. Wala nang iba pa. May authority si Jesus Christ from the Almighty Father. Kaisa-isang binigyan ni Almighty Father ng authority na nabasa natin sa Book of Ezekiel. Kaya wala tayong doubt that Jesus Christ is our Redeemer. Hindi tayo nagda-doubt na ang Creator natin, nag-create ng mundo na to, nag-create ng soul natin, si Almighty Father, loves us so much. Last time you read Jeremiah chapter 43, so it was about the people wanting to live in Egypt and they want to stay there for good instead of living in Judah. Ayaw ng mga Jew na tumira sa Judah, na pinangungunahan sila ni Johanan dahil akala nila or iniisip nila na mahihirapan sila sa Judah. Merong war, pestilence, and famine, kaya ayaw nilang bumalik. At saka takot sila kay Nebuchadnezzar dahil pinatay ni Ishmael si Gedaliah na ginawang governor ni Nebuchadnezzar. Sabi ni Johanan, kahit ano ang sabihin ni Almighty Father, susundin nila. No? Pero matigas ang ulo ng mga tao. Sinabihan pa na sinungaling si Jeremiah. Dahil mas sinusunod nila ang kanilang sarili. Mas sinusunod nila yung will nila kaysa will ni Almighty Father. Ganon katigas ang ulo ng mga tao, and up to now, ganon pa rin katigas ang ulo natin. Hindi tayo nakikinig. At kahit nababasa natin sa Bible, hindi natin sinusunod. Bakit? Kasi akala natin yung daan natin, yung way natin ang mas mabuti. Yung way na itinuro sa atin ng mga false prophets or false teachers ninyo, false preachers ninyo, false shepherds. Akala nyo yun ang tama. Dahil dun kayo yumayaman sa mundo na to. Akala nyo yun ang tama. Pero kung babasahin natin ang Bible, iisa-isahin natin, makikita natin ang sinasabi ni Almighty Father sa atin. Mas paniniwalaan natin ang Bible compared sa anumang mga leaflets and books na available sa mundo.
Dahil mas una ang Bible, ang creator ng Bible, ang author ng Bible. The Alpha and the Omega, the beginning and the end, is the Almighty Father. Yung mga nakikita natin ng science, sa math, sa kung ano namang mga tinuturo sa atin sa school, those are theories, no? Even sa math, may theory. Kaya nga theorem, no? Napag-aralan namin, may theorem. Pythagorean theorem, tsaka theory of relativity. Si Einstein, nadami si Einstein. Theory yung kay Einstein. Okay. Ibig sabihin, idea yon, hindi pa yun proven. Dahil pati yung math, meron ding pagkakamali yung math. No? Nakita ko may nag-share sa social media na yung math, merong discrepancy. Oo nga, no? Example, if we multiply 1 to 1, anong mangyayari? Di ba 1 pa rin? Di ba multiplication? So, bakit ang sagot 1? Multiplication yon. Di ba 1 times 1 is 1, no? Bakit hindi dumami? Multiply yon. Bakit mas madami pa pag addition? Bakit nga? Mas madami ang addition kaysa pag multiplication pag 1. At saka pag in-square root mo, hindi, pero natindi punta ng math, nalulungkot kayo pag math ang pinag-uusapan. Hindi tayo pumunta ng math, ha? Pero kung gusto nyo, sabihin nyo lang. Kaya yung math, hindi rin mapagkakatiwalaan. Merong mga, di ba kaya nga halimbawa, pag yung germs, 99.9% lang ang namamatay dahil sa sabon na ito, di ba? May commercial. Ay, asan yung 0.1? 99.9. So, 0.01. Asan yung 0.01? So, merong margin of error. So, hindi pa rin siya absolute. No? Laging may margin of error. At hindi dahil sa kung ano yung madami, yun yung totoo. Pero walang nakakaintindi yata sa sinasabi ko. Itong si Johanan, pati yung kanyang mga kasama, matigas ang ulo. Lahat ng mga bagay na wala tayong faith kay Almighty Father, it is a sin. Kasalanan yon kung wala tayong faith kay Almighty Father. Example, Christian kayo, tapos naniniwala kayo sa Big Bang Theory. No? Christian kayo pero naniniwala kayo sa Big Bang Theory. O anong mangyayari? Kanino kayo naniniwala? Kay Almighty Father ba? O sa theory na isang idea or concept? Kung mas naniniwala kayo sa theory at concept or idea, instead kay Almighty Father, anong sabi dito sa Romans chapter 14, verse 23? For whatever is not from faith is sin. Hindi lang naka-apply sa pagkain to, sa lahat ng bagay. Kaya yung mga tao ngayon naguguluhan, saan ba talaga gawa ang mundo? Sa paano ginawa ang mundo? Ano ang nasa ilalim ng mundo? Nasa ilalim ng earth. Isa pa, no? Nakapagpunta na raw sa outer space ang mga tao. Pero yung ilalim ng mundo, hindi pa ninyo nahuhukay yung kailaliman, ano? May nakahukay na ba ng kailaliman ng mundo? Samantalang nakapunta na doon sa malayo, mas malayo pa. Na wala raw oxygen. Kung logic ang pairalin mo, nakapunta ka sa labas ng earth, pero yung ilalim ng mundo, hindi mo mahukay. Bakit? Hindi ka kasi makakahinga.
Tapos nakapunta ka sa outer space. So walang pananampalataya ang mga tao kay Almighty Father. Dahil ultimo, yung kung ano yung mundo, hindi alam ng tao. Mas naniniwala sa kasinungalingan. Mas naniniwala sa sorcery. Sorcery, it's ano din may form ng manipulation yon and kasinungalingan. Hindi lang yun yung sorcery na akala ninyo may mga magic or may mga dasal, no? Hindi ganon. Yung ang ginagawa sa inyo, ang imbis na dasal ang ginagawa sa inyo, yung pinoprogram yung mind ng tao na maniwala sa isang concept o sa isang theory. Yun yung parang pinakadasal nun sa sorcery. Kagaya nitong si Johanan, walang paniniwala kay Almighty Father. At anong magiging kaparusahan? Hindi sila makakabalik sa Judah. Doon lang sila sa Egypt. At yung mga bagay na gusto nilang takasan sa Judah, yung famine, yung war, yung pestilence, hahabulin sila sa Egypt. Sinabi na yung Almighty Father yon. Pag sinabi ng Almighty Father, mangyayari yon. Kung noon nangyari, mas mangyayari ngayon, yung nasa Book of Revelation, mas malala. Akala ninyo malala na itong nangyari dito sa Judah, tsaka sa Israel. Mas malala pa ang mangyayari na nakasulat sa Book of Revelation. Dito naka-confine lang sa Judah and Israel. Di ba alam nyo yung pag may testing, konti lang muna na mga specimen. Konting mga tao muna. Ngayon, pag nakita na, buo na, lahat na. Ganon, di ba? Sa science, ganon ang ginagawa. Konti lang muna. Tapos pag nagawa na sa isang maliit na bagay, pwede nang i-apply sa malaki. Akala ninyo na hindi mangyayari ulit ito. Mangyayari, pero worldwide. Hindi lang ito, kasi dito nation lang to, Judah, nation of Judah, tsaka yung Israel nation. So dito na tayo sa Jeremiah chapter 44. The word that came to Jeremiah concerning all the Jews who dwell in the land of Egypt. Kinausap ni Almighty Father si Jeremiah tungkol sa mga Jew na nakatira na nga sa Egypt, who dwell at Migdol, at Tapanes, at Noph, or ancient Memphis, and in the country of Pathros. So mga province to or city sa Egypt, itong Migdol, Tapanes, Noph or ancient Memphis, tsaka yung Pathros, no? Parang probinsya or country. Verse 2. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, you have seen all the calamity that I have brought on Jerusalem and on all the cities of Judah, and behold, this day they are desolation, and no one dwells in them. Nakita nyo na yung ginawa kong calamity. Sabi ni Almighty Father, nirelay niya kay Jeremiah, na si Jeremiah naman nirelay sa mga tao. Hindi pwede ni Almighty Father kausapin ng diretso ang mga tao dahil makasalanan yung mga tao, hindi nila maririnig si Almighty Father. Unlike kay Jeremiah, si Jeremiah lagi siya nagpe-pray. Okay, sinusunod niya si Almighty Father. Kaya naririnig niya ang boses ni Almighty Father. Tayo rin ganon. Kung lagi tayo nagpe-pray, magiging malapit tayo kay Almighty Father, maririnig natin ang boses niya. Hindi na kailangan pa na may tao na magre-relay sa atin kung ano ang sinasabi ni Almighty Father. Tayo na mismo ang kakausapin ni Almighty Father, maririnig natin ang boses ni Almighty Father. If we pray to our Father always, if we humble ourselves, no? Kaya si Jeremiah ang taga-relay or prophet. Sinabi ni Almighty Father, nakita nyo yung calamity or tragedy na ginawa ko sa Jerusalem at saka sa city, lahat ng city ng Judah.
na ngayon ay desolate na, wala nang laman, barren, wilderness na, tumubo na yung mga damo, yung mga ligaw na halaman. Verse 3, because of their wickedness, which they have committed, to provoke me to anger, dahil sa kasamaan ng ugali nila, sa kadumihan ng kanilang mga ginagawa, kaya nagalit ako. In that they went to burn incense, and to serve other gods, whom they did not know, they, nor you, nor your fathers. Ano ang ginawa ng tao? Bakit nagalit si Almighty Father? Bakit sinira niya yung Judah at yung mga city sa Judah, pati yung Jerusalem? Sumamba ang mga tao sa mga other gods. Graven images, tinatawagan nila ang ibang mga Diyos-Diyosan. Hindi nila kilala yung mga Diyos-Diyosan na yun, pero tinatawagan nila. Kahit yung kanilang mga ancestors or forefathers, hindi kilala yung mga Diyos-Diyosan na tinatawag nila. Bakit hindi kilala? Kasi nga, si Almighty Father, siya ang Alpha and Omega, the beginning and the end. Kaya yung mga fathers ng Judah, yung mga sila Noah, tapos hanggang kay Adam, kilala si Almighty Father. Pero yung mga imbento ng mga tao, ng mga Diyos-Diyosan, gaya nung si Baal, tsaka yung pag sinasamba yung araw, yung sun, S-U-N, hindi yun alam ng mga ni Adan, hindi alam ni Noah yun, hindi alam yun ng mga forefathers. Kasi hindi walang power yun. Okay? At hindi yun sumasagot o nagsasalita. Pero bakit sila nagkaroon ng Diyos-Diyosan? Dahil sa kanilang kadumihan. Naghanap sila ng iba ng Diyos. Hindi sila kasi makakalapit kay Almighty Father pag punong-puno ng kasalanan ang tao. Kaya naghanap sila ng ibang Diyos na kahit na nagkakasala sila, tanggap. Naintindihan niyo? Ngayon may mga tao na may Diyos sila na sinasamba. Pero gumagawa sila ng kasamaan, no? Pero tanggap. Bakit? Kasi mali yung Diyos na sinasamba nila. Naintindihan niyo? Hindi. Example, nagsisinungaling ka, pero sumasamba ka, may sinasamba kang isang Diyos-Diyosan. Hindi ka nagigilty. Tanggap kasi. Kasi hindi naman talaga Diyos yung sinasamba mo. Kasi tanggap yung kasalanan mo, yung evil mo, yung evilness mo, yung kadumihan ng puso mo. Hindi ka nagigilty. Tanggap yun na sinasamba mong Diyos. Kasi madumi rin yung Diyos na sinasamba mo. Example, hindi ka tunay na asawa. Pero nagdadasal ka. Pero hindi ikaw ang tunay na asawa. Hindi ka nagigilty. May inagawan kang ibang tao na asawa. Hindi ka nagigilty. Kung ganun, mali yung Diyos na sinasamba mo. Hindi ka sinasabihan na mali yung ginagawa mo. Kasi nakakita ako ng mga tao, religious sila pero hindi sila yung totoong asawa. Hindi yon, mali yung sinasamba nilang Diyos. Dahil si Almighty Father, hindi niya i-allow yon na nangaagaw ka ng asawa. Tapos nagdadasal ka sa Kanya. Hindi papayag si Almighty Father nun. Ayaw ni Almighty Father nun. Nakalagay yon sa Romans chapter 1, ang kaparusahan ng kamatayan. Hindi ko alam ang buhay ninyo. Baka sabihin nyo, kayo ang pinatutungkolan ko. Hindi ko alam ang buhay ninyo. Maraming ganon, hindi lang ikaw. Sinong ikaw? Hindi ko alam. Verse 4. However, I have sent to you all my servants, the prophets. Pinadala ko lahat ng prophets sa inyo, sabi ni Almighty Father. Rising early and sending them. Maagang gumising, masisipag, ibig sabihin ng rising early. Umaga pa lang, kinakausap na si Almighty Father, nagdadasal, na nakukuha sila ng instructions from the Almighty Father. At pinapadala sila ni Almighty Father, saying, oh, do not do this abominable thing that I hate. Huwag mong gagawin itong
karumal-dumal naggawain na aking kinaiinisan. Yun ang sinasabi ni Almighty Father sa mga prophets niya. Na pinapasabi sa mga tao. Ayaw makinig ng tao, kaya ang gagawin nila, naghanap sila ng ibang Diyos na tatanggap sa kanilang mga kasalanan. Na yung mga sinasamba naman nila, hindi talaga totoong Diyos. Verse 5, But they did not listen or incline their ear to turn from their wickedness. Hindi sila nakinig, hindi nila sinunod yung warning ni Almighty Father. To burn no incense to other gods. Sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Instead na si Almighty Father ang sambahin, imbes na si Jesus Christ ang sambahin, imbes na ang Holy Spirit ang sambahin, ibang Diyos ang sinamba. Sinong Diyos ang sinamba? Yung mga ninuno. Yung mga ninuno ninyo, sinasamba ba ninyo? Yung mga taong namatay na, sinasamba ba ninyo? Sabihin ninyo, hindi nyo sinasamba, pero binibigyan nyo ng pagkain. Nilalagyan nyo ng bulaklak, titilikan nyo ng kandila, nilalagyan nyo ng insenso. So my fury and my anger were poured out and kindled in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem, and they are wasted and desolate as it is this day. Kaya galit ako, sabi ni Almighty Father. Ibinuhos ko lahat ng galit ko. Yun ang nag-ignite sa aking galit. Kaya niya sinira ang cities ng Judah, pati ng Jerusalem, naging desolate, barren land. Dahil sa sinamba ng mga tao, ang mga bagay, o ang mga tao na hindi dapat sambahin. Instead, na i-worship lang ay si Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit, iba ang sinamba. Now therefore, thus says the Lord, the God of hosts, the God of Israel, why do you commit this great evil against yourselves? To cut off from you man and woman, child and infant out of Judah, leaving none to remain. Kayo ang gumawa nito sa sarili ninyo, sabi ni Almighty Father. Kayo ang gumawa kung bakit ako nagalit dahil kasalanan yung ginagawa ninyo, hindi kayo sumusunod. Kayo ang gumawa nito sa inyong sarili. Kaya maraming namatay, nasira ang Judah, nasira ang Jerusalem. Gawa ninyo. Dahil hindi nyo ako sinunod, sabi ni Almighty Father. Kaya ngayon, ang mundo sa Book of Revelation, sisirain ni Almighty Father. Gawa natin, dahil sa kasalanan natin, nagiging normal sa atin ang gumawa ng kasalanan. Nagiging normal sa atin ang gumawa ng kadumihan. Hindi nyo man nakikita sa internet? Verse 8, in that you provoke me to wrath with the works of your hands. Ginalit nyo ako dahil sa mga gawain ninyo. Burning incense to other gods. Sinasamba ninyo ang ibang mga Diyos. In the land of Egypt, where you have gone to dwell, pati dyan sa Egypt, patuloy nyong sinamba yung mga Diyos-Diyosa ninyo. That you may cut yourselves off and be a curse and a reproach among all the nations of the earth. Ginawa ba niyo yon? Para kamuhian kayo, kainisan kayo, at magkaroon kayo ng sumpa? Kahit saan kayo magpunta, sinamba ninyo ng sinamba yung mga hindi naman dapat sambahin. Kaya, sinira ni Almighty Father ang Judah, ang Jerusalem. At kaya sa Book of Revelation, sisirain din ni Almighty Father ang mundo na to. Lilinisin niya ang mundo na to. Gaya ng ginawa niya sa Judah. Sinampulan niya yung Judah. Kaya natin nababasa ngayon, sample to. Sample na, maliit na sample lang, Judah lang muna. And then kumalat yung kasalanan, ngayon na, buong mundo, nasa Book of Revelation. Na binanggit din sa Book of Daniel, alam ni Almighty Father ang gagawin natin, mga kasamaan. Have you forgotten the wickedness of your fathers? Verse 9. The wickedness of the kings of Judah, the wickedness of their wives, and your own wickedness and the wickedness of your wives, which they committed in the land of Judah, in the streets of Jerusalem. Nakalimutan nyo na ba yung kasamaan na ginawa ng tatay ninyo, na magulang ninyo? Ng mga kings ng Judah, puro mga evil, puro mga pagsasamba sa ibang mga Diyos ang ginawa ng kings of Judah. Ano pa? Yung wickedness ng kanilang mga asawa.
kasamaan ng kanilang mga asawang babae. Pati na yung sarili ninyong kasamaan at yung kasamaan ng inyong mga asawa. Sa tingin ninyo, Judah lang ang kinakausap ni Almighty Father dito? Tayo rin ito. Kinakausap din tayo ni Almighty Father. Kala ninyo, Judah lang? Kala ninyo makakaligtas kayo? Verse 10, they have not humbled to this day, nor have they feared. They have not walked in my law or in my statutes that I set before you and your fathers. Hindi sila nagpakumbaba. Tayo, nagpapakumbaba ba tayo ngayon? Hindi sila natakot. Tayo, natatakot ba tayo ngayon? Hindi. Hindi natatakot ang tao. Hanggang ngayon, hindi tayo gumagawa o naglalakad sa law ni Almighty Father. Hindi tayo, ano ba yung law ni Almighty Father? The law of righteousness, justice, and mercy. Hindi yun ang ginagawa natin. Or in my statutes that I set before you and your fathers. Yung mga statutes ko, yung mga yung mga directives ko, hindi nyo sinunod. Pati na ang inyong mga magulang at minuno ninyo. Therefore, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I will set my face against you for catastrophe and for cutting off all Judah. Ito ang gagawin ko sa inyo ngayon. Bibigyan ko kayo ng tragedy, trouble, adversity, tribulation, affliction. Yun ang mararanasan ninyo. Dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Ngayon, may mga lindol. Diba? Sumasabog ang bulkan. Calamity yan. Tragedy yan. Inflation. Madaming tao may sakit. Pestilence. Sa tingin niyo hindi pa parusa ni Almighty Father? Hindi, science yun. Sasabihin niyo, science na naman. Nagkandahawa-hawa ang mga tao. Kung hindi na-allow ni Almighty Father, hindi mangyayari yun. Pero bakit ina-allow ni Almighty Father na sumabog ang mga bulkan, na magkaroon ng lindol, na magkaroon ng bagyo, na magkaroon ng baha, na may mga mamatay na mga tao? Bakit ina-allow ni Almighty Father? Nasa control lahat ni Almighty Father. Ina-allow niya dahil makasalanan tayo. At hindi tayo humihingi ng tawad. Kahit na ilang beses na tayong binagyo, ilang beses na tayong nilindol, ilang beses na sumabog ang bulkan, patuloy pa rin sa pagsamba ang mga tao sa Diyos-Diyosan. Kinalimutan si Almighty Father, patuloy sa paggawa ng kasamaan. Patuloy sa pangloloko ng mga tao, pananakit ng mga tao, panggagamit ng mga tao. Sinusunod ang sariling laman. Hindi dinay ang sarili, kundi pinapalaganap lalo ang kasamaan. Ginagamit ang sariling katawan para ipalaganap ang kasamaan ng kumalat sa buong mundo, at natutuwa ang mga tao pag lahat ay nagkakasala. Di ba natutuwa? Ay, nagkasala na naman siya, nagkahiwalay na naman. Di ba pag may mga ganong chismisan, tuwan-tuwa ang mga tao? Verse 12, and I will take the remnant of Judah who have set their faces to go into the land of Egypt to dwell there. And they shall all be consumed and fall in the land of Egypt. They shall be consumed by the sword and by famine. They shall die from the least to the greatest. Sa pinakamahirap, sa pinakamayaman, sa pinakamagaling, sa pinaka hindi marunong, mamamatay sila. By sword, famine. Hindi sumunod kay Almighty Father. Akala ng mga tao, safe na tayo rito, hindi na tayo paparusahan ni Almighty Father, nandito na tayo sa Egypt. Yung mga tao ngayon, hindi tayo nakukuha ni Almighty Father, hindi tayo mamamatay, magta-travel tayo sa ibang mundo. Magta-travel tayo sa isang country na mayaman. Para pag nandun tayo sa mayamang country, hindi na tayo mamamatay.
Hindi totoo yun. Mayamang country, may mga namamatay din. Akala nyo, luxurious lifestyle na pag lumipat na kayo sa ibang country, luxurious lifestyle na. Hindi nyo alam, ang dami yung utang. Ganon din. Same lang din. Hahanapin tayo ng kamay ni Almighty Father. Kung di tayo makakatakas sa galit ni Almighty Father dahil sa kasalanan natin. It will be a rude awakening for us. Hindi tayo makakatakas. Masakit na panggising. Rude awakening. Akala kasi ng ibang tao, pag nag-ibang bansa ka na, kasi ito no, nag-travel sa ibang lugar. Kaya binabanggit ko yung pag-ibang bansa. Akala mo pag nang-ibang bansa ka na, wala ka ng utang, yayaman ka na. Oh, mas dumami yung utang mo. Dati konti lang. Oh, ngayon, nasa na utang mo sa credit card? Naka-depende ka sa credit card. Pumili ka ng bahay. Mahal-mahal ng bahay. O ilang years to pay yun. Tapos, nabasa ko pa na kahit nabili mo yung bahay, pag nasa ibang bansa ka, ita-transfer mo ngayon sa anak mo, malaking pera rin ang gagastusin. Tapos, ang laki pa ng tuition. Di bali sana kung nagpunta ka sa ibang bansa na walang bayad ang pag-aaral ng mga tao. Nakita ko kasi no sa internet, ang yaman-yaman isang artista or singer. Tapos pamaya bankrupt na siya. Bakit ganon? Ano nangyari? Ang laki ng tax. O, sumikat ka, yumaman ka. Ano nangyari? Naghirap ka rin. I-add ko lang ano, yung alam niya ba yung kantang ano? Ayun. Nalala ba yung gusto ko lang ibanggit kasi lagi ko naririnig pag nagpapasko yung Last Christmas I Gave You My Heart. Pag nagpupunta ako sa mall, naririnig ko yung pinapatugtog. Yung original na kumanta nun, ng Last Christmas, ano bang title ba nun? Hindi naman sasagot. Ano bang title ng kanta na yan? Yung original na kumanta nun, namatay nung Christmas Day. I-check nyo. Ang galing, di ba? Last Christmas I Gave You My Heart. Tapos, ang kinamatay niya, December 25, yung original na kumanta nun. Kaya wag ko yung kakantahin yun. Nagkataon lang ba yun? Ha? Ito, ang sikat na sikat siya dati, yung kumanta nun. O asa na siya ngayon, nabulok na. I-check nyo kung nasa ang sementeryo siya ngayon. Nag-iisa siya doon. Puro mga damo. Ganun. Kaya hindi ang buhay na to ang sa atin. Okay? Susundin natin si Almighty Father. Para hindi tayo mapahamak. Sa tingin nyo na yung kumanta nun, nasaan ngayon siya? Naniniwala ba siya kay Almighty Father? Naniniwala ba siya kay Jesus Christ? Yun ang iisipin natin. Verse 13. For I will punish those who dwell in the land of Egypt, as I have punished Jerusalem by the sword, by famine, and by pestilence. Paparusahan ko yung mga tumira sa Egypt, yung mga hindi sumunod sa akin na wag silang tumira sa Egypt, pero pumunta pa rin ng Egypt, doon pa rin tumira. Paparusahan ko sila by sword, or war, famine, gutom,
pestilence, sakit, mga nagnanaknak na balat, ganon. Nagnanaknak na sugat, diba pestilence yon? Na cancer. Yung cancer, pigsa yun sa loob ng katawan, ano? Alam nyo yun, diba? Hindi nyo alam. Yung cancer, pigsa siya sa loob ng katawan ng tao. Gusto niyang pag-usapan natin tungkol sa pigsa. Yung pigsa, ano lang na, mababaw lang na kwentuhan. Yung pigsa sa mukha, ang tawag, pimple, no? Diba? Ano pa? Saan ba yung pigsa? Ngayon, pag yung pigsa na yon, yung dumi nun, hindi lumabas yon. Kasi may kilala ako dati, pinipigsa siya sa kilikili. Hindi lumabas. No? Dapat nalabas niya lahat yung pigsa na yun kasi hindi lumalabas yung bacteria. Bacteria, dumi yun. Kaya nga gusto ni Almighty Father laging malinis. No? So, isa yun sa mga peste. Yung cancer. Kadumihan ng tao. Katigasan ng ulo. Verse 14. So that none of the remnant of Judah who have gone into the land of Egypt to dwell there shall escape or survive. Walang makakasurvive. Yung mga tumakas papunta ng Egypt, walang makakasurvive na from Judah. Lest they return to the land of Judah. Kung babalik sila sa land of Judah, makakasurvive sila. Pero kung hindi sila babalik sa land of Judah, gaya ng sinabi ni Almighty Father, hindi sila makakasurvive. To which they desire to return and dwell. For none shall return except those who escape. Ang makakabalik lang sa Judah ay yung tatakas ng Egypt. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Kung tatakas ka ng Egypt, papunta ka ng Judah, uwi ka sa Judah, hindi ka mamamatay. Yun ang sabi ni Almighty Father. Safe sila sa lugar ng Judah. O example naman natin to, no? Ang Egypt malayo kay Almighty Father. Yung Judah kay Almighty Father yon. Kung malayo tayo kay Almighty Father, mamamatay tayo. Pero kung malapit tayo kay Almighty Father, nasa sa Kanya tayo, mabubuhay tayo. Kaya dapat pumunta tayo sa tatay natin para mabuhay tayo. Ang galing ni Almighty Father, di ba? Nakikita niyang wisdom ni Almighty Father and knowledge niya na yung mga bagay noon na itinuturo niya sa atin ngayon, applicable pa rin, and at the same time, mas marami pa tayong malalaman dito sa experience ng mga taga-Judah, kaya pinasulat ni Almighty Father para maintindihan natin, para matuto tayo. Kailangan makabalik tayo sa tatay natin. Sila, return to Judah. Tayo, return to our Father to be saved. Naintindihan na ninyo? Kasi yung Egypt symbolizes kasalanan niya. Pag hindi tayo aalis sa kasalanan natin, mag-stay tayo sa kasalanan natin, mamamatay tayo. Ano yung mamamatay? Mapupunta sa impyerno. Ginawa ni Almighty Father to, inallow niya rin ito, no, na example sa atin para maintindihan natin. Naiisip niyo ba yon? Naiintindihan niyo ba yung gusto kong i-explain? Example to ni Almighty Father sa atin. When all men who knew that their wives had burned incense to other gods with all the women who stood by, a great multitude and all the people who dwelt in the land of Egypt in Pathros, answered Jeremiah, saying, sinagot nila si Jeremiah, kasi sabi ni Almighty Father, kung hindi kayo babalik ng ng Judah, hindi mamamatay kayo kung hindi kayo babalik ng Judah. Kaya dapat bumalik kayo. Ngayon, ito naman,
Sumagot naman yung mga asawa na babae ng mga lalaki, syempre, no? Nakita niyo rito, men, wives, husband, and wife, ganon, women. Walang ibang binabanggit na no, gender, no? Kaya nga mas makasalanan ng mga tao ngayon. Padumi ng padumi ang mundo. Hindi pa kayo naniniwala. Naniniwala na kayo, sige. Sumagot ngayon yung mga babae. Bakit yung mga babae ang sumagot? Sa ngayon, usually, sino yung mga nagsiserve sa congregation? Mga babae, di ba? Sa mga building ninyo ng worship building ninyo, sino mga nagsiserve doon? May mga babae, di ba? Karamihan. Sabi ng mga babae, as for the word that you have spoken to us in the name of the Lord, we will not listen to you. Tingnan nyo, ang kapal ng mukha ng mga tao. Matigas ang ulo ng mga tao. Makapal ang mukha. Hindi nila nakikita yung pagmamahal ni Almighty Father sa kanila. Matigas ang ulo. Wala silang power, pero mayabang pa rin. Verse 17. But we will certainly do whatever has gone out of our own mouth. Gagawin namin ang mga bagay na gusto namin gawin. Sabi ng mga babae. To burn incense to the Queen of Heaven and pour out drink offerings to her. Magsusunog kami ng insenso para sa Queen of Heaven. Sabi ng mga babae. And pour out drink offerings to her. Bibigyan namin siya ng drink offering. Mag-o-offer kami ng drink para sa aming Queen of Heaven. Sabi ng mga babae. Ngayon ba, may sinasamba ba ang mga tao na Queen of Heaven? Wala nga sasagot, no? Pero meron, di ba, na sinasamba ang mga tao ngayon. Ang tawag ninyo, Queen of Heaven. Ito, Queen of Heaven. To burn incense to the Queen of Heaven and pour out drink offerings to her. Yun ang ginagawa ng mga wives ng mga lalaki. As we have done, we and our fathers, our kings and our princes, and in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem. For then we had plenty of food, were well off, and saw no trouble. Pag sumasamba kami sa Queen of Heaven, ang dami namin pagkain, yumayaman kami, at wala kaming problema. Sabi ng mga babae. Ipinagmalaki pa nila ang kanilang Queen of Heaven, na yun ang nagbibigay sa kanila ng blessing. Basahin nyo Jeremiah chapter 44 verse 17 yan. 18 verse 18. But since we stopped burning incense to the Queen of Heaven and pouring out drink offerings to her, we have lacked everything and have consumed by the sword and by famine. Pero ngayon, nung nag-stop kami na mag-worship sa Queen of Heaven, nung hindi na kami nagbibigay sa kanyang drink offerings, kinulang na kami. Ang dami ng kulang sa amin, naghirap kami. Maraming namatay at nagugutom kami. Verse 19. The women also said, and when we burned incense offerings to the Queen of Heaven and poured out drink offerings to her, did we make cakes for her to worship her and pour out drink offerings to her without our husband's permission? Hindi lang kami nag-burn ng incense sa kanya, sa Queen of Heaven. Ano ang ginagawa pa namin? Nagbibigay pa kami ng drink offerings. Gumagawa pa kami ng cake para sa kanya or bread para sa kanya, in-offer namin sa kanya. Ngayon, may sinasamba ba kayo na nagbibigay kayo ng drink or food? Nagbibigay kayo ng bulaklak
kandila. O kahit ano man. Yung mga ancestors nyo, di ba itong ginagawa ninyo? Hinahandaan nyo pa ng pagkain pag may celebration. Pag Pasko, ito, table to ni ano, dito siya kakain. Pero wala na siya, no? Patay na siya. Binigyan nyo pa ng pagkain. Anong tawag nyo ron? Isa yun sa form ng worshiping your ancestors. Ginagawa nyong Diyos. Pati yung Queen of Heaven, ginagawa niya rin Diyos. Hindi Diyos yung Queen of Heaven. Walang Queen of Heaven. Pag sinabing Queen of Heaven, ang binabanggit na Queen of Heaven dito sa Bible, hindi dapat i-worship. Kaya kung may win-worship kayo na Queen of Heaven, tigilan na ninyo yan. Nagagalit si Almighty Father. Pero yung mayaman kayo, well off kayo, devotee kayo, wala kayong problema. Kung wala man kayong problema dito sa mundo na to, sa second death, nandun ang problema ninyo. Dahil hindi kayo loyal kay Almighty Father. Hindi nyo binibigay ang buhay ninyo kay Almighty Father tsaka kay Jesus. Then Jeremiah spoke to all the people, the men, the women, and all the people who had given him that answer. Sumagot ngayon si Jeremiah, saying, the incense that you burned in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem, you and your fathers, your kings and your princes, and the people of the land, did not the Lord remember them and did not come into his mind? Yung ginawa ninyo na wickedness, yung pagbaburn nyo ng incense sa Judah, ng mga ninuno ninyo, ng mga kings ninyo, hindi ba yun nakita ni Almighty Father? Verse 22, so the Lord could no longer bear it because of the evil of your doings and because of the abominations which you committed. Therefore your land is a desolation, an astonishment, a curse, and without an inhabitant as it is this day. Sabi ni Jeremiah. Kaya kayo nagkaroon ng war, pestilence, and famine. Dahil doon sa pagsamba nyo ng Queen of Heaven at sa iba pang mga gods. Kaya kayo nagkaroon ng war, pestilence, and famine. Hindi na kaya ni Almighty Father yung galit niyang pigilin ng sarili niya. Kaya pinarusahan na kayo. Nung una, akala ninyo maganda ang buhay ninyo, walang famine, walang problema kayo. Hinahayaan lang kayo ni Almighty Father. Pero dumating na yung famine, pestilence, and sword. Dahil yun sa galit ng Almighty Father, hindi na niya kaya i-contain yung kanyang galit. Because you have burned incense, verse 23, and because you have sinned against the Lord and have not obeyed the voice of the Lord or walked in his law, in his statutes, or in his testimonies. Therefore, this calamity has happened to you as at this day. Kaya nagkaroon ng calamity. Hindi dahil sa pinoprotektahan kayo ng Queen of Heaven, kaya walang calamity. Kaya nagkaroon ng calamity. Si Almighty Father, pinadalang kayo dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Dati, walang calamity dahil tinitiis lang ni Almighty Father yung galit niya. Kaya tahimik lang ang mundo ninyo. Ngayon nasira na ang mundo ninyo. Mga pangarap niyo sa buhay, sira na dahil sisirain ni Almighty Father. Hindi na niya makontain ang kanyang galit. At ganito mangyayari sa Book of Revelation, sa end of times. Hindi na may contain ni Almighty Father ang galit niya. It's buong mundo na to. No? Ito, time lang nito yung Judah and Israel lang to.
Verse 24, moreover, Jeremiah said to all the people and to all the women, hear the word of the Lord, all Judah who are in the land of Egypt. Pakinggan ninyo to, kayong mga tao na nasa land of Egypt. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, saying, you and your wives have spoken with your mouths and fulfilled with your hands, saying, we will surely keep our vows that we have made, to burn incense to the Queen of Heaven and to pour out drink offerings to her. You will surely keep your vows and perform your vows. Kayo na mismo nagsabi. Sabi ni Almighty Father, nirelay niya kay Jeremiah. Kayo na mismo nagsabi. Hindi ninyo titigilan yung pag-worship sa Queen of Heaven. Kayo na mismo nagsabi. Galing na mismo sa bibig ninyo. Inamin na ninyo. Na yung vow ninyo, gagawin ninyo. You will surely keep your vows and perform your vows. Verse 26, therefore, hear the word of the Lord. Ito ngayon ang sabi ni Almighty Father. All Judah who dwell in the land of Egypt, behold, I have sworn by my great name, says the Lord, that my name shall no more be named in the mouth of any man of Judah in all the land of Egypt, saying, the Lord lives. The Lord God lives. Hindi na masasabi ng mga tao ng Judah na nakatira sa Egypt. Bakit? Bakit hindi na nila masasabing, the Lord God lives? Nasa verse 27. Behold, I will watch over them for adversity and not for good. And all the men of Judah who are in the land of Egypt shall be consumed by the sword and by famine until there is an end to them. The Lord God will eradicate the people of Judah in Egypt. Kaya na wala nang makakapagsabi ng mga taga-Judah na nasa Egypt, the Lord lives, or the Lord God lives, kasi papatayin ni Almighty Father. Consumed by sword and by famine. Hindi man sa sword mamamatay, sa famine, sa gutom. Verse 28, yet a small number who escaped the sword shall return from the land of Egypt to the land of Judah, and all the remnant of Judah who have gone to the land of Egypt to dwell there shall know those words, or shall know whose words will stand, mine or theirs. May mga tao na from Judah, na nakatira sa Judah, may mga tao na from Judah na tumira sa Egypt. Ang gagawin nila ngayon, tatakas ngayon sila. Pupunta sila sa Judah, babalik sila sa Judah. Sila ngayon ang mabubuhay. Pero kung konti lang sila, small number lang. Dahil yung gulo, magkakaroon ng gulo sa Egypt. Yung tinakasan nilang gulo sa Judah, susundan sila sa Egypt. Hanggang yung ibang mga tao doon makaka-escape, tatakas, babalik ulit ng Judah. Pagkabalik nila ng Judah, masasave na sila. Pero konti lang sila, a small number. Pero yung matigas ang ulo na hindi aalis ng Judah, hindi aalis ng Egypt, mamamatay. Yung hindi aalis sa kasalanan, mamamatay. Kung sino yung babalik kay Almighty Father, yun ang mabubuhay. Lahat nasa Egypt, nagkasala lahat ng tao. Lahat tayo. Walang walang labangan to, walang equal tayo, walang taong infallible. Lahat ng tao nagkasala. Lahat ng tao makasalanan. Ngayon, dahil nasa Egypt tayo, nasa kasalanan tayo, bumalik tayo ng Judah. Bumalik tayo kay Almighty Father. Para ma-save tayo. Yung buhay natin. Yung kaluluwa natin bumalik kay Almighty Father. Hindi masayang. Kaya, yung sabi ni Almighty Father, ngayon magkakaalaman kung kaninong salita ang will stand. Ang salita ko ba, sabi ni Almighty Father, o ang salita ng mga tao na matitigas ang ulo? Sino ang nakikipagmatigasan ang mga tao kay Almighty Father? Walang karapatan ng tao makipagmatigasan kay Almighty Father. We must be submissive to our Father because He is our Creator. He has the world in His hands.
Buong mundo, hawak ni Almighty Father. Kontrolado ni Almighty Father ang mundo. Hindi ba tayo masaya? Yung tatay natin, napakabait, generous, loving. Hindi pa ba tayo magpapasakop sa tatay natin? Ang gusto pa natin gawin yung sarili natin na mga kagustuhan, mga pangarap natin, na wala namang kwenta. Yung mga pangarap natin, na hanggang dito lang. Yung mga pangarap ng tao, hanggang mundo lang. Pero yung gusto ni Almighty Father sa atin, for all eternity, for everlasting, ang itatagal, everlasting. Hindi matitigil. Yun ang plano ni Almighty Father sa atin. Tayo, ang plano natin dito lang sa mundo. Maliit lang kasi ang utak natin eh. Akala natin matalino tayo. No, akala natin ang talino ko, isa akong summa cum laude, PhD na ako, lumagpas na ako ng PhD. Oh. Akala mo matalino ka na, hindi. Yung isip mo lang hanggang lupa lang. Si Almighty Father, ang isip niya for all eternity. Yun ang plano niya. Kaya wala tayong mapagmamalaki. Akala natin matalino tayo, pero yung wisdom natin, ano yun? Walang kwenta. Yung wisdom ni Almighty Father, yun ang magaling si Almighty Father. Yung plano niya sa atin. Verse 29. And this shall be a sign to you, says the Lord, that I will punish you in this place. Paparusahan ko kayo sa lugar na to, that you may know that my words will surely stand against you for adversity. Para malaman ninyo na yung salita ko ay strong. Hindi bababali. Dito pa lang, sa Egypt, paparusahan ko na kayo. Umpisahan ko na ang parusa sa inyo. And thus says the Lord, behold, I will give Pharaoh Hophra, king of Egypt, into the hand of his enemies and into the hand of those who seek his life. Gusto nila kasi na magpasakop kay Pharaoh Hophra, king of Egypt. Kaya doon nila gusto tumira sa Egypt kasi akala nila protected sila. Akala ninyo protected kayo ng kayamanan ninyo. Akala na ninyo protected kayo ng katalinuhan ninyo. Ng laki ng bahay ninyo, akala nyo protected kayo. Hindi. Anong gagawin ng Almighty Father? Tatanggalin niya lahat ng mga bagay na pinagmamalaki ninyo. Ulitin natin na verse 30. Thus says the Lord, behold, I'll give Pharaoh Hophra, king of Egypt, into the hand of his enemies and into the hand of those who seek his life. As I gave Zedekiah, king of Judah, into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, his enemy who sought his life. Walang mapupuntahan ang mga tao. Akala ninyo, safe na kayo. Dito tayo, magpapagawa tayo ng bahay na matibay. Para kahit lumindol, bumaha, bumagyo, hindi tayo mamamatay. Maggagawa tayo ng bunker. May mga bagay sa ibang lugar. Meron sila mga bunker. Akala ninyo, hindi safe na kayo. Akala lang ninyo yun. Pag si Almighty Father, He's powerful. Hindi nyo naiintindihan si Almighty Father. Yung kanyang power. Na-create nga niya tayo ni Almighty Father out of nothing. Hindi niya naiintindihan yun. This world out of nothing. Sinong tao ang nakagawa ng tao galing sa putik? Hindi magagawa ng tao yun. Si Almighty Father, kaya niya yun. Galing sa putik. Yung tao hanggang ngayon, anong ginagawa? Invento pa rin ang invento. Ng kung ano-ano. O lahat ng mga invento niya masisira. Walang kwenta. Hindi matibay. Substandard. Kala ninyo matalino na kayo. Magaling na ang tao, kala ninyo.
Kaya gumagawa kayo ng mga plano nang hindi nyo sinasama si Almighty Father? Nagkakamali kayo. Pinipigil ni Almighty Father ang galit niya sa ngayon. Binibigyan pa niya tayo ng chance. Binibigyan pa ng chance ni Almighty Father ang mundo. Dahil mahal niya ang mga tao. Pero yung mga calamities and tragedies na experience natin, na may mga kaluluwa na napupunta sa impyerno, at nalulungkot si Almighty Father doon. Hindi gusto ni Almighty Father na mapunta sa impyerno ang mga tao. Yung tao na mismo ang nag-decide na gusto niya magpunta ron. Dahil sa katigasan ng ulo. May isang country, no, maraming silang artista. Kasi nababasa ko, sikat na mga tao, mahilig sila magpakamatay. Kasi akala nila may reincarnation. Turo yon ng demonyo para maligaw ang mga tao. Walang reincarnation. Turo ng demonyo yon. Para iligaw ang tao, para lang sa gano'n, ay, mabubuhay ka uli, magpakamatay ka, mabubuhay ka uli, tingnan mo. O, ginawa ng tao, saan ngayon siya mapupunta? Sa impyerno. Kaya nangyari ito sa Judah. Sample to ni Almighty Father sa atin. Sa mga tao sa Judah, matigas ang ulo. Hanggang ngayon, yung mga tao, matitigas pa rin ang ulo. Ayaw makinig kay Almighty Father. Ayaw makinig sa pagbabasa ng Bible. Binasahan na ng Bible, hindi pa rin maniwala. Si Jesus Christ, ang only way to the Father, ayaw pa rin maniwala. Si Jesus Christ, magkakaroon tayo ng eternal life. Ayaw pa rin maniwala. Ayaw pa rin kumawala sa kasalanan ng mga tao. Gustong kumapit dahil tingin nila yung ginagawa nilang kasalanan hindi masama. Naging normal na. Tapos, magwo-worship kayo sa Queen of Heaven. O tanggap kayo ng Queen of Heaven kasi pare-pareho kayo. Pero kay Almighty Father, hindi tanggap ang kadumihan. Kaya naghanap ng ibang masasamba ang mga tao, yung tatanggap sa kadumihan. Kasi dahil kay Almighty Father, hindi pwede ang kadumihan. Gusto ni Almighty Father, ilayo tayo sa kadumihan, maging maayos tayo, maging kagaya tayo ni Jesus, na obedient. Sa tingin ba ninyo, walang temptation na ginawa kay Jesus? Din si Jesus ng devil, di ba? Sa tingin niyo hindi siya inano ng devil? Nilapitan ng devil para itempt? Nilapitan din siya, di ba? Nabasa natin? Kung kayo kaya yung ipapako sa krus, sinampal kayo, tinadyakan kayo, sinabunutan kayo, binatukan kayo, ano ang gagawin ninyo? Magmumura kayo? Lalabang kayo? Gano'n? Idedemanda ninyo? Pero si Jesus, anong ginawa? Wala siyang ginawa, di ba? Kaya si Jesus, yung ating Savior, pinakita ni Jesus kung paano mabuhay sa mundo na to nang hindi mananakit ng tao. Na pagmamahal ang ibibigay sa tao, yun ang pinakita ni Jesus. Kaawaan yung kapwa-tao, mahalin yung kapwa-tao, kahit salbahe yung kapwa-tao. Yun ay pinakita ni Jesus. Huwag man lalamang ng tao.
Huwag manchichismis. Huwag aabusuhin ng mga tao. Anong ginawa pa ni Jesus? Tinuruan ng tama yung mga tao kung paano mapalapit kay Almighty Father. Kaya nga siya ang ating way. Hindi pa rin maintindihan ng tao. Iba pa rin ang sinasamba. Iba pa rin ang wina-worship. Bakit gano'n ang tao? Kaya nga nasa Book of Revelation, tapos na ang istorya ng mundo na to. Nasa Book of Revelation. Yung mga wicked people, yung ayaw sumunod kay Almighty Father, yung nag-worship sa Queen of Heaven, yung nag-worship sa mga idol, sa graven images, yung nag-worship sa kanilang sarili, yung nag-worship sa kanilang kayabangan, sa kanilang nagtitiwala sa kanilang kayamanan. Napupunta yon sa second death. Yun yung eternal damnation na nakalagay sa Book of Revelation. Lake of fire. Bakit kaya ayaw magbago ng tao? Bakit? Mas gusto natin sundin yung sarili natin. Yung pride natin, nakala natin tayo na ang marunong, no? Kakasabi lang ni Almighty Father dito. Tingnan natin kung kaninong salita ang mag-i-stand. Sa verse 28. All the remnant of Judah who have gone to the land of Egypt to dwell there shall know whose words will stand, mine or theirs. Malalaman nila kung kaninong salita ang strong, kung kaninong salita ang mangyayari. Nakikipagmatigasan kay Almighty Father. Kaya tayo magpunta na makipagmatigasan. Surrender to our Father. Trust Jesus Christ. He is the only mediator to our Father. No one else. I'm doing this for my Father. I love my Father. My Father is the creator of this world. The Alpha and the Omega. And if you believe that your Father is the creator of this world, that is the Alpha and Omega, you will see and understand the words that's written here in the Bible. All of these things that are written here in the Bible, you will understand it if you acknowledge that your Father is the Almighty Father, the creator of heaven and earth. If you worship Him in spirit and in truth, and if you acknowledge Jesus as the only Savior and Redeemer, and no one and nothing else, and that Jesus Christ had sent the Holy Spirit to us to guide us, to strengthen us, to comfort us. Thank you, and God loves us all so much.